Alam mo, ang bagyo, takot sa masayang tao. Naalala niyo yun nung nahulog si tatay dun sa palayan? Ha? Naalala niyo? Ha? Tapos yun naila si Kuya ng kalabaw? Eh, ikaw nga, naiisa si Kulit. Pero nga, oo nga, no? Takot yung bagyo sa masayang tao. Sinabi ko naman sa inyo eh, dapat happy-happy lang. Huminga at mag-isip ng masaya! Tinan mo! Andoy, hindi na ba maisasalbang palay? Lahat nabasa. Mababa na nga ang binta ng palay natin. Ganito pang nangyayari. Luging-lugi na tayo nito. Tay, huwag na po kayong malungkot. Gaya nga ng sabi ni Nanay, dapat happy lang. Huminga at mag-isip ng masaya. Tignan mo po, Kuya. May swimming pool na po tayo. Dali. Ano ba kayo? Ikaw talaga, swimming pool, hindi swimming pool. Ngayon bulol ka pa rin. Alam mo, hintayin mo na lang may papagawa akong bahay para sa inyo nila nanay at tatay. May swimming pool yun. Kasing laki na ito, Kuya. Asus, siyempre naman. Siyempre mas malaki pa dito. Tinapa! Tinapa! Karyoka boy dyan! Marta! Ano, kumusta? Pabili ng karyoka. Karyoka lang, ay tinapa. Naman, no? Sige. Bigyan mo akong 10 stick nito at 2 balot ng tinapa. Dali, Magkano ba yan? Ikaw naman. Siyempre, suki. Di tulad ng dati. Kung kailan ako nandito, tsaka pa ako dinatna ng bagyo. Naku, pasalamat ka nga nandito ka. Alam mo bang sa Hong Kong daw at Taiwan ang tumbok ng bagyo? Hindi naman ako apektado dyan. Alam mo ba, yung tinitirhan namin ng amo ko, building. At saka, nagpa-renovate na ako ng bahay ko. Binigyan ko pa ng sari-sari store si nanay. At hindi lang yun, may bonus pa si kuya ng tricycle. Lahat yan, Marta, katas ng Hong Kong. Ganon. Marta, bakit nagtsatsaga kang mag-alok niyan? Bakit? Hindi na ba kumikita yung sakahan nyo? Paano naman kikita? 3 bagyo na ngayong taon ito. Mabenta man yung darak, yung palay, nako, pangbawi lang doon sa gastos namin sa abono. Sige na anak, 3 pa, bilisan mo para makaalis na siya. Ganun pala. Teka. Bayad. Salamat Alam mo, bakit hindi ka na lang sumama sa akin dun sa Hong Kong? Alam mo, hindi man ang mga Pinoy dun. O ano? Ha? Hindi ko alam. Pag-iisipan ko muna yan, ha? O yan, wait lang, hintayin mo muna ako. Pag umano ako, salagin mo ha. Yan, dali. Yan, kailangan mabilis kamay mo. Tapos pag ilalim, yan. Alam mo na dapat gagawin mo ha. Isa pa. Di. Ay, hala, patay na, hala. Natatalo na si Kuya. Hala. Adaya, wala akong kampi. Hala. Ay, wala na. Andoy, Bakit mahal? ayan o. 500 piso. Kukulangin tayo sa gastos. Yung binhi na itatanim, yung abono, magpapakasukan, mga gamit ng mga bata. Kapos na kapos tayo. Paano kung sundan ko na lang si Betsy sa Hong Kong? Iwanan mo kami mag-ama? Ganon? Doy, sandali lang naman hanggat makaraos tayo. Sige na. Hindi. Ako gagawa ng paraan yan. Paano? Aber? Saan ka kukuha? Andoy, alam mo, kinabukasan ng mga anak natin ang iniisip ko. Ano ba naman yung ilang taong tayo hindi magsasama kung mabibigyan naman ng mga bata ng magandang buhay? Sige na.
Are you alright? Your family? And you left them to work here? You're such a brave woman. I know how hard it is to flee far from your kids. Where are your kids, Mom? They were in London now, pursuing their career. Your boys will lessen the distance between you and your family. I record my voice, Mom. Hello? Anak? Miss na kayo ng nanay niyo. Kayong dalawa dyan, ha? Magpakabait kayo. Ha? Huwag niyong paiinitin yung ulo ng tatay ninyo, ha? Ikaw, Andoy. Mahal. Ingatan mo yung dalawang nating anak. Huwag kayong mag-alala. Susunod na taon, magre-request ako kay Ma'am Carrie na makapagbakasyon ako dyan. Eh, yung palayan, maayos ba naman na ani? Ito talaga, inuna pang palayan kaysa asawa niya. Miss na miss ka na ni tatay, Nay. Sus, ikaw, Eric. Kumusta ang pag-aaral mo? Nakakairang enroll ka na. Hindi ka pa rin matuloy-tuloy. Pasado na, Nay. Konting tiis na lang. Magkakadoktor na kayong anak. Yun, oh. O ikaw, Leo, anak. Mag-aasawa ka na ba? Nako, Nay, business muna. Bago asawa. Tama yan. Mag-ipon muna kayo bago mag-asawa. Siya, sige. Aasikasuhin ko lang muna si Ma'am Carrie. Tatawag ako ulit bukas, ha? Sige, Nay. Mahal ka namin. Nanay niyo talaga, pag tumatawag, parang may listahan sa sasabihin. Dire-diretso eh. Oo nga, pero sana totoo nga yung sinasabi niyo, no? Pag nakaluwag siya babalik na siya sa atin. Oo nga eh. Tumatanda na si nanay. Kaya dapat nagpapahinga na lang siya. Karyoka! Bili na! Bili na po kayo! Karyoka! Bili na po kayo dito! Ate! Yan. Bili na po! Karyoka! Bili na kayo. Halika. Ito, 5 piso na. 5 piso. Ilan? Tatlo nito. 3. Ibang klase mga customers natin ngayon ah. Siyempre, ngayon ka lang sumama sa pagtitinda. Ikaw kasi, ang inaatupag mo, puro panliligaw. Oh. Totoo naman. Ano gusto mo? Ito ate. Ito. Masarap yan ate, bibigyan kita. Yan, salamat. Balik kayo, ha? Masarap din po itong panulak namin. Dalawa din. Hoy, tay! Kayang-kaya to, anak. Gusto siya, malakas. Kala, tao lang ang tumatanda. Tay! Gising! Tulong! Tulong! Ano nang gagawin natin? Saan tayo kukuha ng pambayad sa gamutan ni tatay? Titignan ko muna kung ano makakuha natin kita dun sa sakahan. Tapos, idadagdag ko na lang yung naipot ko sa negosyo. Sakali sapat na yung pandagdag sa padala ni nanay. Ewan ko, bahala na. Leo, ito na yung 50,000 pesos. Dinagdagan ko na yan ng 10,000. Tulong ko na kay Andrew. Salamat, tita. Ano nga palang plano niya ng mga kapatid? Yun. Tututukan muna namin yung pagpapagaling ni tatay. Si Eric, hindi mo na magkukuleyo. Ano? Hindi ka na nga makakapagtapos? Pati yung kapatid mo, hindi pa. Ako, hindi pwede yan. Wala na ako kami magagawa eh.
Eh kung sumunod ka na lang kaya sa nanay mo dun sa Hong Kong, nang mas makaluwag-luwag kayo, hindi yung pinapabayaan yung mag-isa dun si Marta. Hindi ba maganda yun? Mas makakaluwag-luwag kayo? Martha, Yes, ma'am. this is Michelle. She will be my new house help. I requested her from your agency. New helper? Ma'am? Ma'am, are you firing me? Ma'am, please don't. My husband needs me. Wait, no. I am not firing you. You will still work for me. I just want to lessen your workload. And Michelle will help you in anything you need to do. Mom, because I thought you were going to fire me. I was going to lose my job. Mom, my family needs me because my husband was rushed in the hospital and because he has a stroke. So I was just waiting for my son's call for an update. Oh no, I pray for him. But for now, take a rest. Oo nga po, Nay Marta. Magpahinga na muna kayo. But Michelle. Excuse me. Mom, excuse me. Sige po. Hello, Nak. Ano, kumusta na tatay mo? Ha? Natanggap mo ba yung perang pinadala ko? Okay na si tatay, Nay. Nailabasan namin siya sa ICU, tapos nabayaran rin namin yung balanse sa ospital. Yung therapy na lang yung kailangan pag-ipunan, Nay. Kaso, yung mga gamit namin sa bahay, naisangla namin kay Aling Betsy eh. Pati na rin yung gamit ko sa Carioca. Nak, ba't mo sinanla? Sana sinabi mo kung magkano bayarin para nagawan ko ng paraan. Ay naman. Hindi naman nagbigay si Aling Betsy ng petsa kung kailan kailangan tubusin yung mga gamit. Tsaka isa pa, ayaw ko naman makadagdag sa alalahan ninyo, Nay. Paano pa ako naging nanay ninyo kung wala akong gagawin? Ay naman. Kaya nga tayo pamilya, hindi ba? Nagtutulungan tayo. Isa pa nga yun sa natutunan ko sa inyo eh. Na dapat magtutulungan kami. Hindi namin dapat pabayaan ang isa't isa. Ay, kami naman kung nakapagtapos na si Eric sa kolehiyo, makakatulong na siya sa inyo dyan. Ako naman, pwede akong pumunta dyan sa Hong Kong para makatulong sa inyo. Ano? Nababaliw ka ba? Sino mag-aalaga sa tatay mo? Kay Eric? Tay, wala na akong maisip na paraan pa kumita pa dito eh. Yung ginagawa ko sa Carioca, pang dagdag ipon lang yun. Kung itutuloy ko yung pagsasaka, ganun din naman, baliwala rin. Sana maintindihan mo na yung sitwasyon namin ni Eric, oh. Walang-wala na kami. Sige. Papakiusapan ko ang amo ko ano pwede niya magawa. Pero nak, pag-isipan mo mabuti ang papusukan mo, ha? Sige, Ray. Salamat, ha. Mag-iingat kayo dyan. Mom, I don't know what to do. Now my son wants to come here to work. Your son will come here in Hong Kong to work? Is he working for an agency? No, Mom. He's planning to come here as a tourist. And to work here illegally? Tell him, have some dignity. I will sponsor his stay here in Hong Kong so that he can find a legitimate job here. Really, Mom? Really? Thank you very much, Mom. Mom, thank you very much. Thank you very much, Mom.
Dahan lang, ha? Isa pa. Isa pang kasa. Sherek. Pumasok, tay. Nagawan ko ng paraan na makapag-enroll ho itong SEM, eh. Saan ka naman kumuha ng patrikulan ng kapatid mo? May kausap ba ako rito? Tay, kasi nakapag-usap na kami ni nanay, eh. Sabi ko, susunod daw sa kanya sa Hong Kong. Tay, alam ko magagalit kayo, pero sagad na tayo. Hindi ko naman kaya na nandito lang ako habang palubog na yung pamilya natin. Magagalit man ako sa sarili ko. Bakit hindi ako mabuting ama sa inyo? Tayo na ba? Ay, huwag mo sasabihin yan. Hindi ka naman nagkulang sa amin, eh. Gagawin ko ito kasi kayong pamilya ko pinakamahalaga sa akin. Nay? Let Michelle serve the food. Bond with him. Bond with your son. It's okay, Mom. This is like old times. I cook and I serve the food for my son. For you. Oh, Leo, I have asked my son's friend if he can hire you in his bar, and he told me he needed a dishwasher. Is it okay with you? Thank you, ma'am. Big help. And while you can afford an apartment of your own, feel free to stay with us and your mom here. Really? Mom? You will stay here with me? With us? You are all my family now. Ito. Ma'am? Sige. Let's go, Ma'am. It's time to rest and drink your medicine. Ma'am, I'll help you. Salamat, ah. Sige. Tay, ako na dyan. Hindi. Sige na. Alam mo, minsan lang kita mapagsilbihan. Sige na. Pumasok ka na sa kwarta, magpahinga Ako ka na na. po dyan. Magpahinga na kayong dalawa. Oh. Ay, nak, si ano nga pala, si Michelle, bagong kasambahay dito, kinuha siya ni Ma'am Carrie kasi parang hindi daw ako mahirapan dito sa gawaing bahay. Alam mo, napakaswerte namin sa amo namin yan. Siya lang yung among ayaw mapagod yung kasambahay niya. Kaya sana, ako, swerte ka rin sa magiging amo mo sa bar. Sana nga. Sana. Barok pa naman yung English ko. Naku, okay lang yun. Eh, kasi ganoon din naman sila mag-English eh. Ang importante, di ba nagkakaintindihan kayo, Nay? Ay, talaga. Yun ang importante. Ay, oo nga pala, off namin ni Nanay Marta bukas. Gusto mo ba pasyalgan namin sa Hong Kong? Oo ba? Para bago ako magsimula sa trabaho dito, maayos na lahat, no? Oo. Hindi ka mawala. Ganda yun. Oo. Maligaw ako dito. Hintayin tambayan ng mga Pinoy kapag off nila. Dami pala nagbebenta dito, ha?
naman magbenta din. Sa atin to ah. Sayang, wala nagbabantay kay Ma'am Carrie. Matagal ko na gusto ipasal si nanay sa gantong lugar eh. Saan pala sinabi mo kanina para ako na lang magbabantay kay Ma'am Carrie? Eh, sinabi ko na rin yan. Si nanay, mapilit talaga. Alam mo naman si Nanay Marta, parang kapatid na turing kay Ma'am Carrie. Siyempre, ako naman, nanay na turing ko sa kanilang dalawa. Wow! Parang pala tayo magkapatid, no? Pwede naman. Oo nga pala, balita ko. Magaling ka na gumawa ng karaoke ah. Sinabi ni nanay. Sample naman dyan. Sige, pag may oras, gagawin kita. Sabi mo yan ah. Sige. At saka dapat, ang unang sweldo mo sa bar, malilibre ka. Ganun ba yun? Wala nang sinabi si nanay ah. Kailangan mo manlibre, ganun yun. Sige. Sige, sana nga. Are you Leo? Sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Leo. Auntie Carrie told me so many good things about you. Thank you, sir. Welcome to our bar. Thank you, sir. Hello, Mr. Edison. Yes, sir. Here's the payment for the beer. Thank you. Thank you, sir. Wala na si Ma'am Carrie. Ha? Darating yung anak niya mamaya para asikasuhin yung cremation niya. Bilis eh. Paano to, Nay? Saan tayo tutuloy niyan? Nakausap ko naman yung kaibigan ko. Sabi niya may 2 kwarto pa daw na bakante para sa atin. Maghahati-hati naman tayo kaya mas makakamura. Ano sa tingin mo, Michelle? Mabibigyan kaya tayo ng bagong mapapasukan ng agency? Depende po kasi yun Pero pwede naman po maghintay muna tayo habang wala pang update kung sino yung bago nating amo. Nay, paano kung iwan na ako dito para magtrabaho? Balik na kayo ng Pinas para makapagpahinga na kayo. Nak, ngayon pa. Kailangan ng tatay mo ng pang-therapy buwan-buwan. Hindi, Nak. Nandito ka. Nandito rin ako. Sabay tayo, haharapin natin yung problema natin. Magkasama. Ay, naman, kakaedad na kayo. Baka naman... Ano? Susunod ako kay Ma'am Carrie? Nak, malakas pa nanay mo, ha? Ganyan ang itsura mo. Pero dapat happy-happy lang. Huminga at mag-isip ng masaya. Paano ngayon to? Tipid-tipid muna tayo habang wala tayong trabaho at wala pang balita sa agency. Ano pa nga po ba? Buti nga ako tong si Leo, mukhang maayos yung trabaho sa bar Hindi rin. Hindi nga ganun kalaki yung kita ko. Ay anak, natawagan mo na ba yung tatay at kapatid mo? Ikaw na lang magbalita na wala pa akong trabaho, ha? Nakapag-text na ako sa akin si Eric Ang sabi niya sa akin, kailangan pa natin bayaran yung titirang tuition niya para makapag-exam. Pasensya ka na. Sanay mo ngayon lahat. Okay lang yun. Ako na bahala. Eh di, doble kayod na lang. Salamat, anak. Naku, tama na po yan. Mukhang babahan ng luha dito mamaya. Ganito na lang ho gawin natin para makatipid tayo. Leo,
Magluto ka na ng karyoka. Ayun, kainin natin para makatipid. Uy, mabigat sa tiyan yun, ha? Ba't hindi? Di ba? Sige, gagawa. Carioca! Bili na po! Pabenta ka na? Hoy, Leo! Hoy, ano ba ginagawa? Lisa! Anak ko ba? Anong ginagawa mo? Natutulog lang. Ano natutulog? Siyempre nagbabenta ako. Sabi naman pwede, di ba? Oo nga, pero sa piling lugar lang, hindi dito. Carioca! Sige, huwag kang maingay. Paano naging bawal to? Kanina nga may nagbabenta ng dried mango doon, oh. Ano ba, mas marunong ka pa sa akin? Ilipit mo na nga yan. Kailangan ko nga kumita eh. Alam mo naman sitwasyon namin ngayon. Tumulong ka na lang. Ayoko nga. Bahala ka dyan. Baka mamaya madamay pa ako. Madamay ka. Kasi Carioca! maglipit ka na mamaya, mahuli ka dito eh. Hindi ako mahuhuli. Bakit? Sige. May bibili din. Carioca! Bili na po! Kabayan! Ingay-ingay mo pa. Naku, lalo kang... Ikaw ka na lang. Kuya! Sir, sarap to, oh. Bagong gawa. Kuya! Carioca. Kuya! Magkano yan? Karyoka? $3 lang. 3. Alam mo, tingnan mo. Gusto mo din? Sabi ko Teka, ha? sa'yo eh. Siguro, sakto, bagong gawa. Sakto dating niyo. Ay, salamat. Kabilang na nga lang. Sige. Ay, sobra. Ay, salamat. Salamat. Ay, Mamasarap pa. bagong gawa. Ate. Pa. Sabi sa'yo eh. Carioca! Bili na ho! Huliin tayo! Dito na lang! Dito! Bitawan mo ako sa akin! Safe tayo dito! Safe! Dito tayo! Okay na to! Bitawan mo ako! Ano ba ginagawa mo, ha? Miss? Chincha! Police! Miss! Help! Police! Help! Tulong! Miss, wag! Police! Help! Miss, sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Ha? Ano hindi sinasadya? Eh kung makahilat makablot ka sa akin tapos hindi mo sinasadya, may bala ka talaga sa akin masama, no? Chincha! Wala! Miss, please lang. Wala na trabaho yung nanay ko. Ako na lang inaasahan ng pamilya ko. Kaya kailangan ko maglakit ng ganito. Huwag mo na ako isumbong, please lang. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Sige na. There! He went there! Hurry! Go! Salamat, ah. Promise, sa susunod natin ang pagkikita. Sagot ko na yung Carioca mo. Libre na yun. Naku, ano ka ba? Nakakaya naman. Hindi na, no? Sayang din yung kikitain mo dun. Tsaka di ba nga sabi mo, ikaw na lang din yung inaasahan ng asawa at anak mo. Kaya okay lang yun. Kahit di mo na ako ilibre. Ano ang sinabing gano'n, ha? Na ililibre mo ako? Eh, hindi. Na may asawa at anak ako. Yung sinasabi ko yung nanay, tatay at kapatid ko. Sila yung tinutukoy kong pamilya. Eh, ikaw ba? May asawa at anak ka ba? Hindi. Wala. Wala rin. Domestic worker lang din ako dito sa Hong Kong. Para sa magulang at para sa kapatid ko. Tsaka, 1 taon pa nga lang ako dito. Pero bagod na agad ako eh. Buti na lang mabait yung amo ko. Ayos. Ayos na mabait yung amo ko? Ay, hindi. Ayos na dalaga ka pa. So, pwede na ba tayo kumain? Tunet? Sinong Tunet? Magde-date na nga sa susunod eh. Ganun ka okay. Date? Oo. Magde-date na? Hinay-hinay lang. Kilala mo munang mabuti yung babae, hindi yung kakilala mo lang kagad eh. Magkikipag-date ka na kagad. Ba yun? Hindi yung porke kababayan natin. Maayos na yung likaw ng bitukan yan. Dami kaya akong kilala dito na nagoyo ng kapwa Pinoy. Magnegosyo ka na lang kaya, tulad ng ginawa ko. Alam mo, Leo, napag-isipan ko na rin yan eh. Di ba? Oo. Kasi may kaibigan akong si Ima na nag-aangkas ng beer papunta dito sa Hong Kong.
Eh, gusto niya ako maging supplier. Kaso mukhang mabigat na trabaho yun, madugo. Tara, agad na tayo. Kasi baka pwede natin ialok sa boss ko yun, no? Gusto ko, puntahan na natin ngayon. Ha? Tara na. May lakad kasi ako mamayang gabi. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Sa puso mo. Leo! Uy, Leo! Ay, Ariyo ka ko! Ano ka ba? syempre, kanina ka pa hinihintay nito. Pati ito, kanina ka pa hinihintay. Ano, tara? Punta na tayo? Gutom ka na? Sabay na tayo. Uy, salamat ah. So, dito ka pala nagtatrabaho? Dishwasher ako dito. Pero, huwag kang mag-alala ah. Off ko naman ngayon. Cheers. Pero balang araw, hindi na ako magiging dishwasher dito. Gusto ko, magkaroon ako ng sariling kong club. Isa, 3 bars. 5 bars na. Basta, gusto ko magkaroon ng sariling kong kumpanya. Nakakatuwa ka naman. Nakakatuwa yung mga taong katulad mo na mataas mangarap. Okay na ako dun sa simpleng trabaho, tsaka simpleng buhay na kumakain ng 3 beses sa isang araw. Hindi masaya ka talaga? Masaya naman. Kahit papaano, nakaka-relax. Nakakalimutan ko yung problema ko sa Pilipinas. Totoo. Ako, masaya din ako. Sana hindi na matapos tong gabing to. Paborito ko to. Talaga? Mabenta to Oh, talaga. Leo, you're here. Boss! This is my friend. Hi. Tet. Hello. Your friend. I thought your girlfriend. It's nice seeing you here in the bar, even on your day off. Of course, sir. I always support your business, sir. If business is good like this, then my job is safe. I really like your attitude. Keep up with that mindset and you will be very successful one day. Believe me. Thank you, sir. Thank you. Excuse me, sir. What? Again? Excuse me. Okay, boss. Brad, ba't galit yun? Ano nangyari? Eh, kulang na naman kasi yung binibigyan supply nila ng mga beer. Linggo-linggo na lang silang ganyan, tapos nagtaas pa sila ng benta. Sige bro, punta ako muna sa likod. Galit na galit niya. Ay, stressful day. Ay, uy. Sorry. Sige. One. Michelle. Ano na? Tuloy na natin yung business natin. Yung boss ko kasi namumblema doon sa supply niya ng beer eh. Kaibigan mo si Man, kausapin mo na. Ayoko na. Wala na akong gana. Kung gusto mo magpatulong, kay Tonet na lang. Ba't naman napasok si Tonet dito? Teka. Nagsaselos ka ba? Ano sinabi mo? Ako magseselos? Oo. Ay, naku, never ako magkakagusto sa'yo, no? Selos at kapal na mukha mo. Oo, alam ko naman yun. Ito naman, hindi ka mabiro. Uy, tara na. Dun sa kaibigan mo si Man, hindi naman ako nagbibiro dun. Gawin na natin. Mag-supply na tayo ng beer. Naisip ko lang kapag naging kami na ni Tonet, aba, kailangan malaking kinikita ko, no? Kapag naging kayo na ni Tonet? Oo. Bala ko na magtapat sa kanya.
Para sa'yo to. I love you. I love you too. Tonet, papayag ka ba maging girlfriend ko? Oo naman. Ay, Nay, tumawag na po pala yung agency natin sa akin. Eh, ipapadala na daw po yung papel ko sa bago kong amo. Talaga? Bakit wala pa sa akin? Tatawag din po yun. Maghintay lang po kayo. Oo nga, pero mukhang pag tumawag sila, sasabihin sa akin na wala na may gusto sa akin dahil sa edad ko. Nay Marta, hindi niyo po ba naisipan na tumigil na po sa pagkatrabaho tapos magpahinga na lang po kayo sa Pilipinas? Naku. Hindi. Magkakasakit ako dahil kung magpahinga ako, naku, hindi pwede sa akin yun. Tsaka ayokong iasa lahat kay Leo. Kawawa naman yung bata. Nay, kayang-kaya naman po yun ni Leo eh. Tsaka lalo na po ngayon, magsisimula na po kami mag-supply ng beer sa bar ng amo niya. At pag naging successful po yun, ako po mismo titigil na sa pagkakasambahay. Nahawa na yata ako kay Leo. Ay. Si Tonet ho. Michelle. Ay, umpo ka. Huwag ka mahiya. Sige na. Yan, tabi-tabi na lang tayo, ha? Sensya ka na. Ay, may babalita lang kami sa inyo. Talaga? Ano yan? Si Tonet ho, pinag-resign ko na sa trabaho niya. Sabi ko, dito na muna siya titira sa atin. Ano? Sandali, bakit? Naibuntis na si Tonet. Ano? Nay, magiging lola ka na! Leo, nakalimutan mo ba? Tayo lang inaasahan ng tatay mo tsaka kapatid mo? Ha? Kaya nga magdodoble kayod ako dito eh. Sige nga. Ano plano nyo? Pag nanganak yan, ha? Tingin nyo kaya nyo bumuhay ng pamilya dito sa Hong Kong? Ha? Basta ka tayo dito. Iniwan ko ang pagiging dishwasher para mag-supply ng beer sa bar na dati kong pinapasukan. Sa tulong ni Michelle, naging maayos ang aming negosyo. Kaya pala, Michelle. 350, Itong lahat, oo. Teka lang. Meron na ako Teka, meron na ako. Baliw. Sa'yo na yan. Sira! Para sa nanay ko to. Ha? Ipapabot ko lang mamaya. May pupuntahan kasi ako mamaya eh. Teka lang. Sobra to. Ang laki nito baka wala nang matira sa'yo. Okay na yan. Kahit paano nakaipon na ako eh. Para doon sa panganganak ni Tonet. Nakaipon na rin ako para doon sa bibilin kong apartment. Lapit na yun. Alam mo, Leo, ang swerte talaga ng nanay mo sa'yo tsaka ni Tonet, no? Hindi. Ako ang swerte. Kaya dumating sila sa buhay ko. Diba? Mayan! Uy, thank you. Thank you sa pagpunta. Si Mayan po. Halika ka muna. Kumain ka muna. Dal ka na, ha? Asinsado na. Buti, nakahanap ka ng ganyang klaseng asawa kay Lee. Oo nga laki na nga ng pinagbago ng buhay ko nung nakilala ko siya. Oo nga, Marce. Pero, gusto naman pala yung dati mong asawa. Hinugulo ka ba ba niya? Uy, ano ka ba?
Ba? Kaya sa mga pinagsasabi mo, hindi nila alam tungkol sa dati kong asawa. Kahit yung tungkol sa mga anak mo? Oo, kahit yun. Kaya pwede ba? Mag-ingit-ingit sa mga pinabanggit mo. Sorry, Masa. Kala ko kasi. Sige na nga, kumain ka na muna. Quiet ka na. Tonet. Michelle. Ano yan? Paano mo nagagawa to kay Leo? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi ko? Narinig ko yung pinag-usapan niyo ng kaibigan niyo. May asawa at anak ka na sa Pilipinas. Paano mo nagagawa to kay Leo? Ano? Ano ka ba naman? Mali yung naririnig mo. Mali naririnig ko. Mas mali ang ginagawa mo, Tonet. Michelle, hindi kita papatulan. Birthday ng anak ko ngayon. Nagsasaya ang lahat. Kaya pwede ba? Kung manggugulo ka, pagpabukas mo na lang. So, ikaw pa yung matapang ngayon. Paano kaya kung sabihin ko kay Leo yung narinig ko? No? Ikaw ang bahala. Leo, kamusta na si Tonet? Ayun. Masaya doon sa bagong apartment namin. Nakakatuwa nga. Parang sanay siya agad na mag-alaga ng bata. Leo, hindi ba dahil may anak na siya dati kaya parang sanay na siya mag-alaga ng bata? Ano? Leo, kasi nung nakaraan, naalala mo nung birthday ni baby, nung anak mo. Eh, narinig ko kasi silang mag-kausap ng kaibigan niya. Eh, may asawa at anak na daw siya sa Pilipinas. Hindi ba niya nababanggit sa'yo to? Michelle, huwag ka nga magbibiro ng ganyan. Hindi ka na nakakatuwa, ah. So sa tingin mo, gumagawa ako ng kwento, Leo, ha? Hindi mag-ganon si Tonet eh. Hindi niya kaya magsinungaling sa akin katulad ng ginagawa mo. Kaya nga, so ako pa yung sinungaling ngayon. Oo! Ano ba, Michelle? Ano ba itong ginagawa mo? Okay na ang lahat eh. Ano ba gusto mo? Mag-away pa kami ni nanay? Mag-away sila ni nanay? Akala ko masaya ka para sa amin. Akala ko kaibigan kita. Leo, tanggap ko na nga eh. Tanggap ko na. Nakaibigan mo lang ako. Nakaibigan lang tingin mo sa akin. Kahit na ang tanga-tanga mo na kahit kailan hindi mo man lang naisip na kaya kita tinutulungan kasi higit sa kaibigan yung tingin ko sa'yo. Michelle. Mahal. Pakasal na tayo? Mahal naman. Marami pa tayong masyadong binabayaran. At saka, Kahit simple lang. Pwede naman. ano ba yung nakain mo? At bakit parang nagmamadali ka magpakasal ngayon, ha? May problema ka ba? Wala. Mahal. Sige na. Sabihin mo na sa akin, makikinig ako. Ano ba nangyari? Noong isang araw, anong pinag-usapan niyo ni Michelle? Ano sinabi niya sa'yo? May dapat ba siya sabihin sa akin? Hindi ko alam kasi bigla na lang siyang lumapit sa akin tapos galit na galit siya. Eh, hindi ko alam kung bakit. Nag-away ba kayong dalawa? Kalimutan mo na yan. Wala yan. Eh, teka. Tuloy ka ba sa lipad mo sa Pilipinas next week? Oo.
Si tatay, naglalambing na naman. Siguro kasi galing lang siya sa sakit. Uwi lang ako sandali, asikasuhin ko lang. Sir, gusto mo samahan kita? Hindi na. 3 araw lang naman ako, dun babalik din ako agad. Tsaka, ikaw, busy ka dito. Meron ka pang inaasikasong negosyo niya ni Michelle. Oo nga, nakalimutan ko. Allowance mo habang nasa Pilipinas ka. Salamat, mahal. Basta, tandaan mo ha, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Mama? Mama! Alam ko po, hindi na po kayo babalik, Mama. Mahal? Mahal? Please, buto ka na lang. Nagbago na ako. Pangako, hindi na kita sasaktan, hindi na kita papabayaan. Ha? Lahat gagawin ko para sa pamilya to. Hi, Leo. Ay, no, ma. Wamisha, I'm just trying to call my wife. Anyway, I was telling Michelle that me and my family are moving to Canada for good. So, by next month, the operations of this bar will stop. I might not be needing your services any longer. 你在卖这个吗？多少钱？是啊，如果你很希望啊，你给我讲，我要给你很好的 special price 啊。 Sir, gusto ko yan. Sir, I'm very interested, ha? Michelle, ano, patulan na natin to, oh. Sayang. Kahit mag-loan tayo. Tara, magtulungan tayo. Ikaw na lang siguro. Hanggang pag-supply lang yung kaya ko. Sir, I'll go ahead. Sheshe. Ilang araw na, hindi pa bumabalik yung tunet na yan. Ano ba nangyari doon? Hindi ko nga rin po alam, eh. Bigla na lang hindi ko siya makontak kahit saan. Anak, hindi naman sa... Ma, huwag mo na ituloy yan. Kasi sa totoo lang, hindi nang iniisip ko, eh. Baka naman tama kayo ni Michelle, ma. Mukhang nagkamali ako. Na. Isipin mo muna itong anak mo, ha? Sa ngayon, nandito siya. Pili mo. Congratulations! You are now the new owner of this bar. You should be happy. You should be celebrating. I don't know, sir. Because it's very hard to celebrate, eh. Anyway, 我的朋友没有了 and I think I'm about to lose the woman that I love the most. The Leo that I know will do everything to achieve what he wants. So you ask yourself, Leo, are you ready to lose someone that you love? Sir,
Lihay, ha? Lihan-lihay. Ladies and gentlemen, let's welcome the new owner of this bar, Leo Tabok-Tabok! Same pa rin. Oh, tropa pa rin. Hoy, kampay! Anak, magpapakabait ka dun, ha? Hi mo na lang ako sa lola mo. Tara na. Baka gabihin pa tayo. Mahal, mag-iingat kayo, ha? Mahal, salamat Iba talaga pag andito ka. Babawi ako sa inyong dalawa. Pangako yan. Alam ba nila ito? Wala silang alam. Paano mo ito nagawa sa akin? Leo. Leo, I'm sorry. Sorry? Yun lang kaya mo sabihin sa akin? Tonet, ginago mo ako. Niloko mo yung buong pamilya ko. Ano ba nilaban kita sa nanay ko? Sa kaibigan ko? Sito na gagawin mo sa akin? Leo, sasabihin ko naman eh. Sasabihin ko naman sana, kaya lang. Kaya lang ano? Natutuwa ka doon sa perang binibigay ko sa'yo. Sisila ko na sa buhay na meron ka dahil sa akin? Alam ko, niloko kita. Alam ko, nagsinungaling ako sa'yo. Pero Leo, minahal kita. Minahal kita ng totoo. Hindi dahil sa pera mo, hindi dahil sa buhay na binigay mo sa akin. Minahal kita kasi mahal kita. Ba't hindi mo masabi yung totoo? Dahil mo akala ko kaya ko nang talikunan yung asawa ko. Akala ko kaya ko kalimutan yung anak ko. Nagtrabaho ako sa Okong dahil gusto kong hiwalayan yung asawa ko. Dahil wala siyang pangarap. Dahil babaero siya, dahil gago siya. Dahil niloko niya ako, dahil sinaktan niya ako. Paano ako? Leo, nung nagtrabaho ako sa Okong, gusto ko kalimutan lahat. Yung asawa ko, yung anak ko. Gusto ko na bagong buhay. At yun yung binigay mo sa akin. Leo, I'm sorry. I'm really sorry, Leo. Paano anak natin? Paano kami? Kakalimutan mo rin kami? Leo, please. Leo. Ang ganda! Wala ka pang swing. Grabe! Wala. Oh, baby, oh. Kaso, alam mo, anak, yung swimming pool na pinagawa mo, kung titingnan mo dito sa itaas, kala mo pantay. Pero kanina nag-swimming si Eric, yung palang isang parte, mas mababaw. Yung isa, sobrang lalim. Ganyan talaga mga pool. Kaya nga. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, anak, ha? Kahit na gaano kababaw o kalalim yan, lagi mo lang titingnan sa taas para maganda at hindi nakakatakot. Mag-kiss
Salamat. Kailangan mo ba ng supplier ng beer? Michelle, Iba na datingan mo na. sa dami ba naman na nangyayari sa akin? Talaga mag-iiba ako. May importante, marami ako natutunan. Tulad ng... Tulad ng walang perpektong relasyon. Mapa kaibigan o girlfriend. Pero may mga perpektong sandali na dapat ingatan, talagaan, at huwag kalimutan. Tulad ngayon? Tulad ngayon. Cheers.